Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat po ng ating mga kapatirang mga Muslim. Ang kapayapaan, habag at pagpapala ng Allah ay sumatin pong lahat. Magandang hapon po. Unang-una po ako si Abdul Wali. Ako po itubong Alcala, Pangasinan. Pada kayo apo nga Ilocano. Kendati akmat apo nga Kristiyano. Kaduan kanya may apo nga dati nga Muslim ket balik Islam. Kahit nasa kuwan, dati mo't apo nga Kristiyano nga kasla kanyayo, ngam ka po iti bayabay, iti namarso kanya tayo, kat kami po ngayon ay tinatawag na mga Muslim. Okay po? So mamaya malalaman po natin kung sino yung mga Muslim at kung ano ang Islam, at mamaya po malalaman po natin ano nga ba ang pananampalatayang Islam. Kaya naman po, nandito po kami upang iparating po sa inyo yung tamang kaalaman, pagkilala, at upang malaman po natin kung ano ba talaga ang katuruan ng pananampalatayang Islam. Kaya naman, unang-una, nagpapasalamat po tayo sa ating dakilang lumikha na siya po ang nagpahintulot upang mangyari po ito. Tingnan niyo, sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na alam natin na mayroong super typhoon, sa amin doon sa Pangasinan, ni Alcala po, ay medyo halos nagadong lugar di Pangasinan nga nabaha. Diya ka mo, dati na nadilap ito ay nyo, nangatot ito ay nyo niya. Kaya po, nandito po kami, pero tingnan po natin, na pinangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang ulan dito sa inyo. Di ba? Talagang, alhamdulillah, ito po isang biyaya. Kaya naman, para po masimulan natin ang ating programa, ay tawagin po natin ang magbabasa ng isang chapter mula sa banal na Quran, na ito po ay ibabasahin sa atin ng ating kapatid, si Ustaz Isa Lori. Yala tafadhal mastura ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ang ibig sabihin ng mga nabanggit po, first, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Ar-Rahman Ar-Rahim, ang pinakamaawain, ang pinakamahabagin. Malik Yawmiddin, ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw po lamang ang aming sinasamba at ikaw po lamang ang hinihingan namin ng tulong. Ihdinas siratal mustaqim. Patnubayan mo po kami sa tuwid na landas. Siratal ladzina an'amta alaihim, ang landas ng iyong mga pinagpala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hindi ang landas ng mga isinumpa at ang mga nangaligaw. Okay lang. Salamat po.
Masya Allah, tabarakallah. Yun po ang binasa ng ating kapatid. Ito po ay ang Surah Al-Fatiha. Ito yung chapter ng pambungad. Na kung saan ito po yung ginagamit namin o binabasa namin, binibigkas po namin sa tuwing kami nagdarasal 5 times a day. Araw-araw po yan. Lahat na anumang lahi sa buong mundo ng kamusliman, pare-parehas po kami ng binabanggit kapag kami ay nagdarasal. Yun po yung Surah Al-Fatiha. Yung pong Surah Al-Fatiha, ito po ay 2 bahagi. Ang unang bahagi po nito, ito yung pagpupuri sa ating dakilang lumikha. At ang pangalawang bahagi nito, ito yung paghingi ng gabay, ng tulong, ng ika nga po ay kapatawaran. Lahat ng uri ng mga panalangin po natin ay nandoon sa ikalawang o mga hinihiling natin ay nandoon sa ikalawang bahagi po nito. Okay po, para po sa ating pagbubukas ng ating programa at pagpapatuloy po nito, ay tawagin po natin ang ating mahal na punong barangay, Honorable Roy Bumaa, para sa kanya pong opening and welcome address. Gayunpaman, dahil nandyan na po siya, wala. So ibibigay na po sa atin ito ni Kagawad Ray. Ayun, si Kagawad Ray. Ayun, so pasensya na po kayo, no? Talagang maraming iniisip ang kapatid po ninyo. Thank you, sir. In behalf to our barangay captain, Honorable Roy Bumaa, tayo matisuna. So, ito yung namutubiyang ti mang halilipan ng basit iti opening address na. Sa pasap nga panagkablaw kada tayo amin, patgen nga kakabsat, nang nangaruna kada dito bibisita tayong kabsat tayong Muslim. Pero kahit Muslim nga kung wala tayo, baka tayo nga handa nga Pilipino niya. Pada tayo madlanggam na kita nga Pilipino, so gyaman tayo. First time mo dito yung may encounter dito yan tayo, dahil iti kakabsat nga Muslim, nga umay, mangi-share, iti noanyaman iti pakabuklan na mo iti relihiyon da nga makunkuna nga Islamic. Gyaman kami kakabisat nga bibisita sa mi. And kastamit na kito yung kapulisan nga dadawlan niya hipi tayo. Sir, pasensya basit kung mo dinagan mo kahit nembagang malam nyo, sir. Akas hindi tawag da hindi malam. Ang kunay nga mauawatan, may tawag, medyo hangal clear ko gamit, no, adayo ka. So, di na magkukini kagawada si Anderson, so dito gayam, ado dyan sa lugsod, niya nga dito, meeting, uno ka, kung nalagay kapsat, katuri sakit, awan mo titi panakamok. So, tatay, dahil niya po engineer sumakay, wison na mapunta amok mo nga Muslim isuna. So tungtong kami tatay jay medyo kabado akmat kin kabado mo isuna tabakan to hindi dito tugaw nga nerwar mi tatay baka taltal no tugaw. So kung kunamit tapos ibagbagak kanya nga ingon engineer ket Sabado mo tatakit katibok pala trabaho. So pero tatay so salamat na punumat itugaw. So agyaman akpat ganya ka barangayan tanumang payuray ko ditoy antay mo siguro nga makabasol iti nakikamkamakan tayo nga siksikta han mo siguro nga dakos dito yung panday baga niya. So mabalin mo nga agdengeg tayo tamno mamuan tayo mo no tadi tayo lang amutay gamin nga kung kuna tayo Muslim nga nakita awan nakita nuyong kung kuna tayo niya pada tayo mo lang nga Pilipino na kitoy. So nga tatanga malam magyamang kami may kayo nga mangi-share met ka di kita sursuro yung nabangunan nyo. So pagyamanan met in behalf of Barangay Council nga idadaluan niya po Kapitan Roy Bumaa agyaman kami ket welcome kayo amin kakabsat na yung pagamalam tayo amin. Ayun, maraming salamat po na agyaman kami po kagawad na niya. Ngayon ay bukas na po ang ating programa, yung sabi nga nila yung invisible curtain. Yan. So para po sa pagpapatuloy ng ating programa ay gusto ko muna pong linawin na katulad po ng sinasabi natin na kailangan malaman natin kung ano nga ba ang pananampalatayang Islam.
At tandaan po natin at dapat malaman po ng bawat isa sa atin na ang mga programa na katulad po nito, ito po ay isang bagay na nakaatang po sa aming mga balikat na mga Muslim. Tungkulin po namin, obligasyon po namin na may parating po para sa inyo o may parating namin sa inyo ang mensahe ng Islam. Kaya nga po, nagpapasalamat po tayo na mayroong isang kapatid na Ahmad Sumaki o Andres Sumaki na taga dito sa inyo, siya po isang biyaya ng dakilang lumikha na nagiging dahilan upang malaman ninyo personally, hindi lamang yung napapanood siguro o nababasa sa mga pahayagan o sa Facebook o sa TV, patungkol sa mga Muslim. Kasi kadalasan kapag naririnig natin yung salitang Muslim doon sa television, masama. Di po ba? Negatibo ang nakakarating po sa atin. So biyaya sa atin ng ating dakilang Panginoon na mayroong isang Andres Sumaki na siyang naging dahilan upang may parating po sa inyo ang mensahe ng Islam. So sa oras po na ito ay hinihingi ko po sa inyo mga kabayan dito po sa barangay ng Saitan na sana po huwag niyo munang gamitin ang inyong mga damdamin. Okay? Sana po buksan natin ang ating mga kaisipan upang gamitin ang talino para sa pagtuklas ng katotohanan. Sabi nga po sa inyong Biblia, no? Dahil dati po akong Kristiyano, mayroon po nakalagay doon, hanapin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Tama po ba, madam? Ayun, si madam, oh. Ayun. So ito po yung pagkakataon natin. Ano po? Kaya sana, ulitin ko po, buksan po natin ang ating mga isipan, isang tabi lang muna natin yung ating mga damdamin. Kasi maaaring mamaya, sa mamamagitan po ng pagsasalita ng ating mga speakers, maaaring masasaling ang inyong damdamin. Dahil baka mamaya ay ito'y kaiba, yung marinig ninyo'y kaiba doon sa inyo ating nakagisnang paniniwala, pananampalataya, doon sa ipaparating po namin sa mamaya. Kaya huwag niyo munang gamitin ang inyong damdamin. Gamitin po natin ang ating talino. Okay po? So inshallah, tawagin po natin ang unang magsasalita po sa atin, ipapakilala po niya sa atin kung sino ba yung mga Muslim. At kung ano ang Islam. Tawagin po natin. Siya po ay nagtapos ng pag-aaral sa Islamikong eskwelahan doon po sa Baguio Al-Maarif at siya po ay kasalukuyan nagtuturo sa Dagupan Elementary School na kung saan siya po ay taga-DepEd. Ibig sabihin, teacher po siya. Siya po si Ustaz Faisal Ijiran. Ayun. Maraming salamat, Brother Abdul Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillahi. Amma ba'ad, sa lahat po ng nandito, mula sa mga barangay official natin, kung saan ay pinaunlakan ang ganitong programa at ganun din sa kapulisan natin na nandito ngayon. Tayo ay lubos na nagpapasalamat sa kanila. At higit sa lahat sa inyo, maraming salamat dahil nandito kayo. Kung wala kayo, hindi mangyari ang programang ito. So sa lahat ng nandito, magandang hapon sa ating lahat. At sa mga Muslim, binabati ko kayo ng pangdaigdigang pagbati, walang iba kundi ang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ang ibig sabihin nun, ang lahat ng ang kapayapaan ay sumainyong lahat at pagpapala ni Allah Jalla wa'ala. So ako po tulad ng sinabi ni ating MC, ay ang pangalan ko ay si Faisal Ijiran. Actually po, hindi ako taga rito sa inyo. Taga Mindanao po ako. Ako po ay galing sa Tawi-Tawi. Iwan ko kung narinig nyo na yung, kasi tudok lang kasing mapa namin. Sa Tawi-Tawi po ako, galing akong South. At nandito po ako ngayon nakatira ko ngayon ay sa Dagupan. At ako po ay isang teacher doon po sa West Central 1. Kung makapunta kayo, nandun po ako.
nagtuturo po ako, unang-una ang tinuturo po ko yung Arabic language at saka Islamic values. At nagtuturo din ako sa regular grade 5 ng Aralin Panlipunan sa ngayong taon. So, nandito po ako, inimbita po ako upang ipaliwanag ko sa ating lahat. Ang topic dito ay ano ang Islam at sino ang mga Muslim. Ito po yung ipapaliwanag ko sa araw na ito sa maikling oras. So alam natin po, nandito kayo, inimbitahan tayong lahat at alam natin ang pag-uusapan natin ay patungkol sa Islam. Di ba? Nakalagay ng Islamic awareness. So ang Islam, alam natin, ito ay isa sa mga relihiyon lumaganap dito sa mundong ito. So, bago ako magpatuloy, dahil maraming, pangregalo ba ito yung nasa ito? Gusto ko sana magtanong, ano po kapag narinig niyo yung salitang relihiyon, ano po yung pumapasok sa ating isipan? Sino po ang gustong sumagot? Mayroon tayong ano. Kasi ito po, di ba, napakaraming relihiyon sa mundo, lalo-lalo dito sa Pilipinas, napakaraming relihiyon lumaganap. So ang tanong ko po, ano po yung pumapasok sa isipan natin kung narinig natin ang salitang relihiyon? Sino po yung bago natin, kasi bilang teacher po, alam niyo na po yung teacher, no? Ito yung mga bago po magsimula yan, mayroon na muna pagtatanong. Tingnan namin kung saan na, may alam na ba ang aming kausap. So, pag yung salitang relihiyon lang, ano po yung papasok sa isipan natin? Sino pang, mayroon pong kunting regalo dito. Okay, itaas po yung kamay para mabigay ko yung microphone. Sino po yung sasagot? Pag relihiyon, pag narinig natin salitang relihiyon, di ba marami ang relihiyon? Yung relihiyon lang, ano po yung pagkaintindi natin? Sino po ang Ayun yun, sita. Yun. Relihiyon. Isa pong pananampalataya ng isang tao tungkol sa kanyang sinasamba o Panginoon ba o yung sinasamba niya. Okay. Mayroon pang sabi ni nanay, kapag sinabi natin ang relihiyon, ito po ay patungkol sa pananampalataya kung sino yung sinasamba. Meron po ba pa ibang sagot? Okay. Ang relihiyon po, tama si nanay, kasi kapag nasabi nating relihiyon, mayroon siyang pananampalataya, mayroon siyang pinapaniwalaan. Halimbawa, kung ang relihiyon mo ay iglesia, mayroon kang pinapaniwalaan. Kung ikaw ay Roman Catholic, kung ikaw ay Muslim, mayroon kang pinapaniwalaan at mayroon kang sinasamba. Ang relihiyon po, ay ito po yung pamamaraan. Ito po yung pamamaraan ng kung anong pinapaniwalaan mo, yun ang ginagawa natin. Halimbawa, kung tayo ay Kristiyano, ay kung yun ang paniniwala natin, yun ang ginagawa natin. Halimbawa, tinuturo ng relihiyon natin na ganito, ito na po ang ginagawa natin pang araw-araw. Ito yun po ang relihiyon. Kaya ang sabi ng Quran, sa isang aya, sabi niya, lakum dinukum waliyadin. Noong panahon ni Propeta Muhammad, sa kanyang kapayapaan, ang gusto ng mga Arabo na hindi Muslim, hindi naniwala sa kanya, sabi niya para magkasundo tayo dahil nagkaaway-away tayo. Minsan kasi nagkakaaway-away sa ibang relihiyon, tama? Mayroong mga minsan magpamilya na nag-aaway sila dahil sa relihiyon. Dahil ang relihiyon ng nanay iba, ang relihiyon ng anak iba, ang relihiyon ng asawa ay iba. Minsan nag-aaway sila dito sa relihiyon. Panahon ni Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan, ay ganun din. Yung mga kamag-anak niya, ayaw rin maniwala sa kanya. Dahil nung siya ay nagpapalaganap ng Islam, sabi niyang mga kamag-anak niya, para
para sabi niya na magkasundo tayo, ganito na lang ang gagawin natin. Ibig sabihin, kung ano ang sinasamba mo, sasamba kami ng 1 taon sa iyo. At kung ano naman ang sinasamba namin, kasi sumasamba sila sa mga rebulto, sina Lat, si Uzza, ito yung sinasamba ng mga Arabo that time dun sa Saudi, noong hindi pa lumaganap ang Islam. So sabi niya, para magkasundo tayo, sasamba kami sa inyo sa relihiyon mo, Muhammad, ng 1 taon, 1 taon naman sasamba ka sa amin. Para wala ng gulo. So ano ang Panginoon ba ay pumayag sa ganito? Pinababa ang Surah Al-Kafirun. Sabi ni Allah sa Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Sabihin mo, O Muhammad, sa hindi naniniwala sa iyo, la a'budu ma ta'budun. Hindi ako sasamba sa sinasamba ninyo. Hindi pwede yun. Ibig sabihin, sasamba ka sa Diyos, tapos sasamba ka sa rebulto. Hindi sabi niya maari yun. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum. Ibig sabihin, ganun din kayo. Hindi pwede, sasamba kayo sa Diyos, tapos sumasamba kayo sa ibang Diyos. Kaya sabi niya ang dulo ng aya, lakum dinukum waliyadin. Ibig sabihin, ang pamamaraan ninyong sa pagsamba sa inyo na, at ang pamamaraan ko ay sa akin. Hindi maaari maghalo ang relihiyon ng Islam at yung katuruan ng iba na sumasamba sa iba. So yun po ang ibig sabihin ng din, ibig sabihin pamamaraan, tulad ng sinabi ni Nanay, yung pananampalataya, pamamaraan ng pagsamba. Kaya nga ang din, sabi ng mga scholars, mga ulama ng Islam, ang din, ibig sabihin ng relihiyon, ano man sabi niya, isinabatas ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng relihiyon. Ano man itinuro ng Diyos, ano man inutos ng Diyos, ano man ipinagbawal ng Diyos, yan ay tinatawag na relihiyon. Dahil ang relihiyon na niniwala tayo, ay nanggagaling yan sa Panginoon. Kaya nga minsan lumalabas yung katanungan, mayroon ba sabi niyang relihiyon makapagligtas? Mayroon daw relihiyon makapagligtas? Narinig niyo na yung katanungan na ganito? Narinig niyo na yung ganitong katanungan? Mayroon bang sabi niyang relihiyon makapagligtas? Ako minsan natanong na ako ng ganito. Mayroon na kayo na narinig na, minsan na natanong kayo ng ganito? So, ano po yung sinagot ninyo? Sino yung gustong sumagot? Noong tinanong kayo, mayroon bang relihiyon makapagligtas? Ano po ang sinagot ninyo? Sino ang gustong sumagot? Ano po ang sinagot niyo nung tinanong kayo po ng gano'n? Wala po. Walang makapagligtas sa relihiyon. Wala po. Okay, wala. Yung po sagot Wala nyo, po. ay ang sinagot po nila ay wala. Wala daw relihiyon makapagligtas. Ayun po, ang ano po yun, base po saan? Saan mo po binasi? Saan mo yung sagot mo? Saan mo po binasi? Base sa relihiyon na kung anong relihiyon mo ngayon? O base sa may nabasa ka? O base saan? Base sa? Saan ko kumuha po ng pinagbabasihan mo ng sinabi mo na walang relihiyon makapagligtas? Saan po kayo kumuha ng basihan ninyo? Sa narinig ninyo? Sa paniniwala ninyo? Tinuro sa inyo ng tagapagturo ninyo? Sinabi sa inyo, sabi niya walang relihiyon makapagligtas? Kahit isang relihiyon? So, ano pa muna yung relihiyon ninyo? Roman? Ay, hindi po. Ano po? Okay. Bantik ko. Okay. Sa Islam po, kung kami po ang tanungin, kung mayroon makapagligtas, ang sagot po namin mayroon. Sa amin po sinasabi po namin, kaya nagpapaliwanag po kami dito ng Islam. So sa Islam po, kung sino man Muslim sa buong mundo, natatanungin niyo, may relihiyon ba makapagligtas? Sasabihin po nila, mayroon. So ang tanong natin, anong relihiyon na makapagligtas na yon? Walang iba po, relihiyon, dala-dala ng mga sugo. Tama? Bakit? Sino ba ang nagsugo sa mga sugo? Di ba yung Diyos? So kaya nga, pumili siya ng mga sugo para ituro sa tao ang kaligtasan. Alam niyo po, ang dami ng mga sugo.
na pinadala mula kay Adan, kay Noah, kay Moises, kay Abraham, sina Solomon, sina Jacob, sina David, sina Jesus, sina John, marami po. Sa loob ng Quran po, Quran lang ay nabanggit ang 25 na mga sugo, mga propeta. Pero mayroon nagsasabi, ang dami po ng mga propeta ay mayigit 100,000 na propeta ipinadala ng Diyos para ituro sa tao ano ang reliyon makapagligtas. So po yun po, para sa amin sa mga Muslim, naniniwala kami po ay may reliyon makapagligtas, walang iba, ang reliyon dala-dala na itinuro ng mga sugo. Lahat ng sugo na sinugo ng Diyos. Kaya nga sinugo sila. Ano ang silbi nila? Ano ba ang purpose ng mga sugo? Di ba? Magturo kung ano ang katuruan na ibinigay ng Diyos. So, ano po ang relihiyon dala nila? Ang lahat po ng sugo, kami mga Muslim po, para malaman ninyo, naniniwala kami, lahat ng mga sugo ay Muslim. Lahat po ng mga Muslim lahat ng mga sugo na mga Muslim. Silang lahat. Ano po ang basihan namin? Baka tanongin niyo kami, ano ang basihan ninyo na Muslim ang mga sugo? Hindi sila, hindi sila Catholic, hindi sila Hudyo, hindi sila Judaismo, hindi rin ang iba-ibang reliyon. Ano po ang patunay ninyo? Tanungin niyo kay mga Muslim, ano ang patunay ninyo ang mga sugo ay lahat sila ay Muslim? Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng Islam? Ano ba ang ibig sabihin ng Muslim? Dito na po tayo papasok na ipaliwanag natin bakit silang Muslim. Dapat malaman natin kung ano ba ang Muslim. Ano ba ang reliyon nila? Ang Islam. So bago ko po ipagpatuloy, kadami na ako, di ba? Marami naman yan, no? Kapag marinig niyo po ang salitang Muslim, ano po ang, dito sa mga lalaki naman, kapag marinig natin ang salitang Muslim po, ano po yung papasok sa isip natin? Nakakita kayo, halimbawa ng ganito, di ba? Alam niyo, Muslim yan. Ano po ang papasok sa isipan natin kung makita natin ang mga Muslim? Ano ba ito? Mayroon bang papasok sa isip natin? Sila ba ay mabuti? Sila ba ay masama? Sila ba ay ganito? Sila ba ganito, ganyan? Sino po mula sa kalalakihan naman? Ibigay natin sa mga kalalakihan, no? Mga kalalakihan natin. Huwag kayo magpatalo sa mga kababayan natin ang masipag sumagot ng kanilang, yung mga non-Muslim natin muna. Pag narinig natin o nakakita tayo ng kaganito, si Brother AJ, Singaporean yan, Muslim. Kapag nakita ninyo, ano ba yung mayroon sa kanya? Sino ang pwede? Sino po ang natin? Pag nakakita kayo ng Muslim, narinig niyo yung salitang Muslim, ano po ang natin? Ayaw niyo si Kagawad. Okay. Maraming salamat. Na kay kamaki abatan. Ado ti Muslim jay. Nakakasta namin. Ang ganito. Pero nagaya kita na lahing pagnegosyo. Ibig sabihin kapag nakita ka ng Muslim, negosyante. Yung mga nagbebenta ng mga kung ano-ano, mas dyan may titipag kakila. Tapos, yung Muslim, may isang matampanunod na kapapalinda. Yan nga, mauyong gano'n. Hindi ko kasi naintindihan ang Ilocano. Kasi pag narinig niya yung salitang Muslim, negosyante. Minsan naman, mga Muslim daw matatapang. Okay. Okay, yun ang sabi kaya ngayon ang nakita, yun ang narinig, yun ang nalaman niya. Yun ang pagkaintindi niya. Kapag nakita ng Muslim, ay, negosyante. Ako nga Muslim ako, pero hindi ako marunong sa negosyo. At matatapang. Mayroon pa bang gustong sumagot? Kababaihan natin, babae masipag si nanay. Okay lang, para masipag si siya. Sige po, ilapit niyo yung mic. Ayun. Anong sabi niyo? Bro, bigyan mo na regalo, no? Wag na yung regalo. Wag na. Mabubuntun dito. Wag na, sir.
Sige lang po, sige lang po. Pag pinag-uusapan ng Muslim, malawak yun. Daming Muslim. Lalo na sa Middle East, nandiyan dyan ang mga Muslim. Karaniwan, nakikita namin, takip ang mukha sa mga kababaihan. Tsaka, ang isa pang napag-aralan ko sa mga Muslim, hindi sila nakikihalubilo sa mga lalaki. Si Parichon, ngayon, bakit kayo dito nakikihalubilo? Doon sa mga mismong Muslim, talagang bawal makihalubilo sa mga lalaki. May kwarto sila para lang sa mga lalaki. May kwarto naman para lang sa mga babae. Ganun yun. Doon sa mga original siguro na Muslim. Pero yan nakikita ko ngayon dito, parang hindi na. Okay, sasagutin po namin. Bago po lang namin lahat na sasagot ay magkaroon. Sige lang. Okay lang. Para sa inyo po lahat yan, lahat ng sasagot. Para sa inyo talaga yan po. Panghugas ng panghugas ng anumang, marami at mahugasan, panghugas ng kamay, panghugas ng kaldero, ng plato. Part po yan. Lahat po ng gustong sumagot ay ganun din kung sino man ang magtatanong mamaya ay mayroon pong ganyan regalo. So ngayon po, ipaliwanag ko muna ang Muslim at bago ko sagutin yung sagot ni Kagawad at saka ni Nanay, bago ko yung sagutin ang mga sinasabi nila. So ano po ang Islam? Una, ano po ang Islam? Ang Islam, nakanina kita ng Islam. Ano po ang Islam? Ang Islam po, una, galing sa salitang, tatlong salita. Kasi yung Arabic, ang Arabic pong salita ay nagsisimula, nag-start, karamihan ng sa tatlong consonant. Tatlong consonants. So, ang consonant yung Islam, ilan ang consonants dyan? Yung S, ang L, at saka yung M. Yan ang Islam, tatlong consonant S, yung L, at saka yung M. Kung sa Arabic, Sin, Lam, at saka Mim. Ito po yung pinanggalingan ng salitang Islam. So ano po yung salitang salam? Salam yan. Ang basa dyan ay SLM, ang ibig sabihin salam. Salam po ang basa doon. Kasi yung ang Arabic po ay hindi mo kailangan lagyan ng consonant. Mababasa po ng mga Arabo. Kaya makikita kayo kung nakapag-aral kayo ng Arabic doon sa mga Saudi, walang vowels ang mga sulat nila sa mga signage o sa alinman na sulat nila. Hindi po sila naglalagay ng vowels. Ang ilalagay lang nila consonants. Ang Arabic alphabet, lahat po ay consonants. Wala siyang vowels. So yun po, salam, ang ibig sabihin ng pinanggalingan ng salitang Islam ay kapayapaan. Kaya nga, makikita ninyo po sa buong daigdig, ang aming pagbabati ay, ano po ang pagbati ng mga Muslim? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alam ng mga nanay. At ang isasagot ay alaikumus salam. Ibig sabihin, ang salamu alaikum, para sa lahat, ang kapayapaan ay sumainyo. Tapos kapag sasagutin mo, alaikumus salam. Kaya nga, sumainyo rin ang kapayapaan. Yan po ang pagbati. Kapag nakakita kayo ng sino mang Muslim, saan man, kung gusto nyong batiin sila, ay ang sasabihin nyo sa kanila, Assalamu alaikum. Dapat maganda po ang basa, Assalamu alaikum. Yun po ang pagbati na. Ang ibig sabihin ng salam, ang kapayapaan ay sumainyo. Kaya po, ang dapat sana, sa mga natin, ang mga Muslim nagdadala ng kapayapaan. Kaya ang totoong Muslim po, hindi po magulo. Mali po.
Alam niyo po kung pupunta kayo ng Saudi, halimbawa may nakapunta sa atin, hindi po magulo doon. Sino nakapunta ng Saudi? Magulo ba doon? Magulo? Mayroong mga nag-aaway tulad dito sa atin sa Pilipinas, pagnanakaw, mayroong magulo ba doon? Ang gulo po doon, ano pong klaseng gulo? Tulad ng, halimbawa dito sa atin, may mga nagwawala, may mga maingay, may mga nasaksakan, may mga gagahasa. Ano po yung klaseng gulo nakita niyo doon? May barilan doon? May barilan sa Saudi? Meron gano'n? Okay. Siya po ay galing Saudi, sabi niya 15 years siya sa Saudi, wala siyang narinig, nakita na nagbarilan. Pero dito sa Pilipinas sa atin, kung manood tayo ng balita, ay walang araw at walang namatay, no? Bihira yung mga ganon. Malita, pinatay, ginahasa, ninakawan, pinatay, ganito, ganyan. So, tingnan niyo po ang bansa na Islam, ang kanilang reliyon, dahil sabi nila ang Saudi, ay sabi niya 99.9 ata Muslim. Tama ko? Mga ganyan. Ibig sabihin, hindi naman 100%. Sa mga ganun, 99% ng nakatira sa Saudi ay mga Muslim. Tingnan niyo po tingnan mo, nagdadala sila ng kapayapaan. Sa lugar po nila, mapayapa. Hindi po totoo ata yung sinabi ni nanay na magbabarilan, no? Hindi ata no? Totoo, nay? Hindi po, no? Wala pong barilan. Tulad niya, 15 years. Hindi pala nang galing ng Saudi. Okay, si nanay, galing ng Saudi po, nanay, wala kayong ng barilan doon. Walang barilan doon. Kaya lang, may exchange of ideas. Oo. Saan kumiinit yun? Yung palitan ng argue. Wala. Tingnan mo. Walang, suntukan po. Suntukan daw. Mayroon ba doon nagsusuntukan? Tingnan niyo po. Tingnan niyo po. Talaga ang Islam ay nanatili sa kanyang ibig sabihin. Na anong ibig sabihin ng Islam? Ang literal meaning ay kapayapaan. Talaga ang bansa, kung gusto po natin maging payapa ang ating Pilipinas, dapat tayo ay maging Muslim. Ang batas ipatupad ay Islam para maging mapayapa, tulad na nakikita ninyo sa Saudi Arabia, na sila ay mapayapa dahil batas ng Islam ang kanilang sinusunod. Ang literal meaning ng Islam ay kapayapaan. Pero ang Islamic meaning ng Islam, ito sabi niya, al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ito po yung ibig sabihin ng Islam. Ulitin ko po, sa Arabic meaning, sa Islamic meaning ng Islam, ang Islam, istislamu lillah. Ang ibig sabihin po ng istislamu lillah, pagsuko sa Panginoong Allah. Kaya ang Muslim, ang ibig sabihin ng Muslim, sila yung mga taong sumusuko, tumatalima, sumusunod sa Diyos. Ang pangalan niya ay si Allah. Mamaya po ipaliwanag kung sino si Allah, kasi ang ko lang Islam. So, ang meaning, Islamic meaning ng Muslim ay ulitin ko, ang sumuko. Kapag sumuko, anong ibig sabihin? Itaas mo ang kamay mo, gawin mo na ang lahat ng, halimbawa, ang isang tao, sumuko sa isang tao, susuko na ako. Ibig sabihin, kung ano ang inutos ng pinagsukuan niya, susunod na siya. Kung ano ang ipinagbawal, susunod na siya. Yun ang ibig sabihin. Ang Muslim, ang ibig sabihin, saan siya sumuko? Sumuko siya, ibig sabihin, susunod siya, at umiwas siya anumang ipinagbawal ng Panginoon Diyos. Yun po ang tunay na meaning ng Muslim. Kaya po ang Muslim, hindi ibig sabihin negosyante. Hindi po ibig sabihin, ibig sabihin, mayroon din Ilocano matapang. Ibig sabihin, Muslim yun. Di ba? May Ilocano matapang. Kung ang meaning, ibig sabihin natin ng Muslim matapang, maraming Ilocano matapang. Pero hindi naman sila Muslim. So, hindi ibig sabihin ang Muslim ay matapang. Hindi rin ang ibig sabihin ng Muslim ay
negosyante. Kasi mayroon din hindi Muslim, marami pang mayayaman na negosyante na hindi naman Muslim. Di ba? So, hindi po. Ang tunay na meaning ng Muslim, ulitin ko, pag sumuko ka, ay ang pagsuko kay Allah, Panginoong Allah, at ang ibig sabihin, sumunod ka na kung ano ang kanyang kautusan at umiwas ka kung anumang pinagbabawal. Yan po ang totoong Muslim. Halimbawa, inutusan nag-utos ng Diyos, huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Di ba inutos ito ng, tama pa po ito kahit sa ibang nakalagay ito, huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Sinabi po ito, sa Islam ganun din. Mahigit na ipinagbabawal sa amin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, kung totoo kang Muslim, dapat hindi ka sumamba sa Diyos-Diyosan. Yun po ang totoong Muslim. Ipinagbabawal ang pagnanakaw. Kung totoo kang Muslim, huwag kang magnakaw. Lalo na sa kaban ng bayan. Kaya nga, kung Muslim lang ang naging pinuno, halimbawa, Muslim, totoong Muslim, ay natatakot yung magnakaw kasi pinagbabawal. Although, ipinagbabawal naman sa anumang reliyon, pero kung hindi talaga siya na sumusunod sa kanyang reliyon, kaya nagagawa ng ibang tao. So yun po ang Islam. Ulitin ko, ang Islam ay ang pagsuko, ibig sabihin sa Panginoong Allah, na ibig sabihin sumunod siya sa anumang ipinag-utos at umiwas siya kung anumang ipinagbabawal. So ano po ang ginagawa ng mga Muslim sa buong mundo? Kung yan ay ginawa niya, ipinag-utos. Kung hindi na ginawa, ipinagbabawal. Dalawa lang kasi. Pinag-utos at ipinagbawal. So, ang Islam po, ay binanggit ba ng Quran? Ito ba ang relihiyon na nanggaling sa Diyos? Opo. Ito na yung sasagutin natin. Sabi ng Allah sa Quran, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Ibig sabihin mo Muhammad, tunay ang relihiyon na nanggaling sa Panginoong Allah, walang iba ang Islam. Kaya sinabi ito po sa Quran, ang binabasa ko po yung Quran. Sabi pa ng Quran, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man sabi niya ang maghangad ng ibang relihiyon na liban sa Islam, ay kailanman, sabi na hindi namin tatanggapin, at sa kabilang buhay, mapabilang siya sa mga talunan sa kabilang buhay. At ang Islam po, ito po yung relihiyon na angkop sa lahat ng pagkakataon. Ay naangkop din sa lahat ng mga tao. Kaya ang Islam hindi na pwede baguhin. Kahit anumang katuruan ng Islam, hindi na po pwedeng baguhin. Naangkop. Anumang katuruan ng Islam na babagay sa lahat ng tao at sa lahat ng panahon. Kaya nga nakikita ninyo po si Propeta Muhammad ay mahigit 1,000 taon na. 1,400 years na mahigit. Ang kanyang katuruan, ang Islam dala-dala niya, hanggang ngayon, hindi po nagbabago. Kompleto. Kasi ito yung binanggit ng Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Anong ibig sabihin ng Quran? Sa araw na ito, sabi niya kay Propeta Muhammad, kompleto na ang relihiyon. Hindi na pwede dagdagan, hindi na pwede bawasan. At nakompleto na ang mga biyaya sa inyo. At higit sa lahat, kinalugdan ko, minahal ko, ginusto ko para sa inyo na ang Islam maging relihiyon ninyo, maging pananampalataya ninyo. So yun po ang Islam at saka Muslim. Sana po ay naging malinaw ano ang Islam. Kung tatanungin kayo, sino ang mga Muslim, ay hindi na po ang isasagot natin yung mga matatapang, hindi na po yung mga DVD. Wala na pong DVD ngayon. Hindi na po. Pero ang isasagot po natin, ang totoong mga Muslim, sila yung mga taong sumusunod sa Panginoong Allah
sumusunod kung anumang pinag-utos, umiiwas sa anumang pinagbabawal. So ang tanong ni nanay, sagutin ko na rin. Sabi niya, bakit daw sa Saudi na naghihiwalay ang lalaki at babae? Dito sabi na sa Pilipinas, ang lalaki at babae, Muslim po ba yung tinatanong mo? Yung Muslim naghalo ang lalaki at babae dito sa Pilipinas? Okay. Kung nakikita niyo po yan, ang katuruan po ng Islam, tulad ng sinabi ko, ang totoong Muslim po ay dapat hindi naghahalo ang lalaki at babae. Yan po ang itinuturo ng Islam. Hindi pwede maghalo, kahit yung magdikit. Hindi pwede magdikit na ang lalaki at babae na hindi na kaano-ano. Tinatawag mahram. Hindi po yan. Pero kung nakakita po kayo ng ganun, naghahalo ang lalaki, babae na hindi man magkaano-ano, yan po ang mga Muslim lumalabag sa batas ng Islam. Sila po ang mga Muslim sumusuway sa anumang kautusan ng Islam. Tama kasi ang Islam, ulitin natin, yung mga sumusunod sa katuruan. So kung hindi sila sumusunod sa katuruan, sila yung mga Muslim na pasaway. Kasi hindi naman ang Muslim po tao. Ibig sabihin, nakakagawa talaga yan ng kasalanan. Hindi po exempted sa kasalanan. Hindi naman ang mga Muslim ay anghel. Ang Muslim po tao. Kaya po nagkakasala din. Kasalanan po yan. So sa mga Muslim nandito, lalaki at babae, iwasan po natin. Maghalo ang lalaki at babae. Yan po ang katuruan ng Islam. Yan po ang itinuro na nakita ni nanay noong siya ay sa Saudi. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, Masya Allah. Mamaya po nanay, mayroon po tayong, hindi po, sa inyo po yan. Sige, mag-ipon ka lang po. Kung ikaw yung masipag magtanong, mamaya po, sisingilin kita, sasagutin kita, tatanungin kita mamaya. Hindi, mamaya po. Okay, so mashallah, tabarakallah, jazakallahu khairan po, Ustaz, talagang napalipanag po nila yung salitang, yung salitang Muslim, at kung sino yung mga Muslim at kung ano ang Islam. O, di ba? So, malinaw. Ang kahulugan po pala ng salitang Muslim, sige ngayon, nakilala na po natin yung mga Muslim. Ano po? Dahil ang kahulugan po pala ng salitang Muslim, ayon kay Ustaz, ay mga nilikha daw na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po pala nagpapamuslim ito. Hindi pala nagpapamuslim ito. Hindi pala nagpapamuslim kung ako'y nagsusuot ng mahaba man. Hindi rin pala nagpapamuslim kung ako'y taga Mindanao, taga Saudi. Hindi po. Ang nagpapamuslim po, o makikita ninyo yung katangian ng isang Muslim doon sa tao nagpapakilalang Muslim, kung papaano niya isabuhay ang kautusan ng Diyos. Okay po? Kaya po, actually, maraming gusto magsalita kanina, kaya lang nahihiya sila siguro. Kaya po, mali po yung mga nababalitaan natin, napapanood natin. Pag narinig yung salitang Muslim, mga mamamatay tao yan. Mga sinungaling yan. Mga traidor yan. Matatapang yan. Pumapatay pupugot ng liig yan. Ang mga terorista yan. Wala po sa katangian ng tunay na Muslim yun. Wala po yun sa turo ng Islam. Ngayon, nalaman na po natin, nakilala natin kung sino mga Muslim. Ano po? Ano yan? Mga nilikha na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa utos ng Diyos. Malino na po. Kasi mahirap pong uwi kayo sa bahay ninyo na hindi nyo pala nakilala yung mga Muslim. Malino, iba't wala na yung mga tao dyan sa... Nasaan na ba yung mga kalakihan natin dito? Malinaw po sa inyo, nakilala natin yung mga Muslim. Kaya wag nyo pong pagbibintangan na yung mga Muslim, traitor. Wag nyo pong pagbibintangan yung mga Muslim ay mga terorista. Hindi po, dahil wala po yun sa turo ng Islam. Okay? So, alhamdulillah. At nawa ay naging malinaw po sa atin yung mensahe ng ating Ustaz. Alhamdulillah. Okay po? So, tawagin po natin ang atin pong hepe ng Pugo La Union, Pugo Municipal Police Station na si Police Captain Joseph Burcio, pero dahil wala po siya dito, ay nandito ibibigay sa atin ang mensahe ng kanila pong Deputy Chief, ang atin pong Police Captain Ronald Milyari Jr. Sir? Maraming salamat po. Ustads Isa Lowry, Ustads Faisal Idjiran, Imam Jamil Magalong,
Hamud Agustin, Faisal Idjiran, Abdul Wali Kakatyan, Engineer Andres Ahmad Sumaki, sa mga barangay officials po na nandito ngayon, sa mga residente po ng Barangay Saitan, Bayan po ng Pugo, yours truly po, Police Captain Ronald Milyari Jr., ang Deputy Chief of Police po ng Pugo Police Station. I will be representing our officer in charge, Police Captain Joseph Borsio, who attended an equally important occasion. Sumainyo nawa ang kapayapaan, awa at pagpapala ni Allah. Isang karangalan para sa akin ang makasama kayo ngayon sa makabuluhang pagdiriwang ng Islamic awareness. Taos puso ko pong pinaabot ang aking paggalang sa pamayanang Muslim. Sa pamayanang Muslim sa inyong panyaya at pagbigay daan upang makabahagi ako sa mahalagang okasyong ito. Ang mga ganitong pagtitipon ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-unawa, paggalang at dialogo sa pagitan ng iba-ibang pananampalataya at kultura. Itinuturo ng Islam ang mga mahalaga rin sa lahat ng sangkatauhan, kapayapaan, malasakit, katarungan at paggalang sa kapwa. Ito ay pagpapahalagang maaari at nararapat nating isabuhay anuman ang ating reliyon sapagkat ito ang nagsisilbing batayan ng pagkakaisa sa ating komunidad. Sa panahong ang hindi pagkakaunawaan at pagkakawatak-watak ay madalas manaig, ang Islamic awareness ay nagsisilbing tulay ng pagkakaunawaan. Hindi lamang ito tungkol sa pagkilala sa mga turo ng Islam, kundi tungkol din sa pagpapalalim ng pagkakaisa, pagpapalakas ng pagtutulungan at pagsulong ng kapayapaan sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Mula sa kalalakihan at kababaihan ng Pugo Police Station, sama-sama nating likhain ang ating kapaligiran ng kapayapaan sa ating minamahal na bayan ng Pugo. Habang tayo ay nagpapatuloy, naway lalo pa nating pagtibayan ang ating ugnayan na nakabatay sa respeto at malasakit. Tanggapin natin ang pagkakaisa, hindi lamang pagkakaiba-iba, hindi bilang hadlang, kundi bilang lakas na nagpapayaman sa ating lipunan. Naway magsilbi ang pagtitipon na ito bilang inspirasyon upang tayo ay maging daluyan ng kapayapaan, pagtanggap at kabutihang loob. Maraming salamat at sumainyo nawa ang kapayapaan, awa at pagpapala ni Allah. Mashallah, sa totoo lang, hindi ko akalain na ganun kalalim yung mensahe ng ating OIC. Maraming salamat po sa ating OIC, Police Captain Joseph Borsio, dahil sa totoo lang po, halos tumulo ang aking luha. Napakasimple po yung sinabi. Pero yung napakalaman nito ay ang pagkakaisa. Yung pagkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Muslim at hindi Muslim, na kung saan ito po yung pangunahing o pangalawa o sumunod na mensahe ng Islam. Ito po yung kapayapaan. Sabi nga ni Ustaz kanina, ang Islam ay hinango mula sa salitang ugat na salam, peace, kapayapaan. Di po ba? So maraming salamat po sa ating Deputy Chief, ang ating pong mahal na Police Captain Ronald Milyari, sa pagbibigay po sa atin o pagpaparating po sa atin sa mensahe ng ating hepe o ng Chief of Police ng ating pong bayan ng Pugo, La Union. So maraming salamat po. So alhamdulillah, talagang maraming salamat po, sir. Talagang tagus po sa puso. Kung atin lamang pong damdamin yung mensahe na yon, tunay na magiging makahulugan po sa ating puso at sa ating pagsama-sama sa oras na ito. Dahil wala pong ibang hangarin ang programa na ito, kundi magkaroon tayo ng ugnayan sa bawat isa, anuman ang ating relihiyon at lahi at kultura at tribo. So okay, so inshallah, maraming salamat po ulit sa ating pong hepe ng Pugo Police Station. So naimbitahan man po ang ating mahal na Mayora, Mayora Geraldine Garcia Bulao, subalit alam po natin na sila ay patuloy at tuloy-tuloy na paggampan sa kanilang tungkulin ay hindi po sila nakarating. Kayun pa man, ay maraming salamat po dahil nagpaunlak pa rin po sila sa imbitasyon na tinanggap pa rin po nila yung imbitasyon na ating pong ipinarating sa kanila. So alhamdulillah po.
Para sa po, sa kaalaman po ng ating mga kabayan, actually sila yung nakapagbigay o si ating pong mayora ang isa sa donor ng naipatayong mosque dito sa inyo pong Brother Ahmad. Nasaan ka? Saan banda yon yung mosque na yon? Dito rin po sa parte ng Pugo. Nakalimutan ko lang yung barangay. Ano po? So alhamdulillah. So talagang ang ating pong mayora ay open po sa ating mga kamusliman. Hindi po niya tinuring na iba, kundi welcome na welcome at mahal po niya ang kamuslima dito po sa bayan ng Pugo, La Union. So maraming salamat po Mayora sa inyo pong pagmamahal sa kapatirang mga Muslim dito sa Pugo, sa inyo pong bayan.